Ay, magandang gabi po mga kabarangay. It is Monday once again, ang unang pasok ho ng ating work week. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Sed, habang wala pa po yung ating mga co-host na sina Kapepe at Dalisay. Magandang gabi po muna mula rin sa Balitang Lagro Live. At kung napapansin nyo, kung di pa kayo nakaka-receive nito, ang tabay lang po, no? Ito yung latest na Lagros natin. Ito yung mga ibinibigay po ng ating mga street coordinators, no, na umiikot po sa ating mga purok para ho bigyan kayo ng magazine na to. Ito yung mga naging hindi actually accomplishments. Ito yung mga nangyari from last year, no. Sarap lang balik tanawin, kumbaga, yung mga naging projects ng ating barangay, no. At paano natin ito na paano napaigting, no? Kasama rin dito sa yung mga naging suporta ng ating mahal na mayor, Joy Belmonte, nung nakaraang Pride of District 5, yung mga naging awards din natin from last year. Congratulate nga tayo kina Kap Leo Gara. At saka ito, yung mga naging projects din po ng mga iba't departamento mula sa BCPC, ito yung mga sa mga bata, gender and development, yun naman po yung sa ating mga kababaihan, at marami pa pong iba. At salamat doon sa mga sumuporta. At ayun, no? Napakarami po mga naging proyekto from last year, and we're looking forward for this year na hindi man natin siguro ma ano hopefully mapantayan o mahigitan natin, no. Alam ko marami mga upcoming projects pa po 'yan, kaya abang-abangan lang po natin, no. At tuloy-tuloy po ating arangkada. Salamat unang-una si Boss Pipes Dable. Thank you. At may request nga siya actually. At subukan namin, Pipes, ha. Kausapin natin si Father June Villanueva, no? Yung bagong pare na tamang-tama pala. Paalala nga pala ni Kuya Pipes, by ano pala, February 14 ay actually ay Ash Wednesday. So parang ito yung parang start na para leading to yung ating Holy Week this coming March, no. So sa mga sa mga Catholic devotees diyan, so it's Valentine's Day na, Ash Wednesday pa, no. At maganda kung doon muna tayo dumiretso, no. At oy, Dalisay, magandang gabi, pare. Magandang gabi. Yes, good Ayan. evening mga barangay. Welcome po sa ating Balitang Lagro Live. Hello, Ma'am Cecilia Mijares. Alam ko si Ma'am Cecilia yung ating past winner nung Bossing's Kambal Pizza. Ako din yung nagkakamali kasi ako rin yung nag-post dun no. Nakuha nyo na ba, ma'am? Alam ko kayo po yun kung di yung nagkakamali. Ayun. At bago tayo umarangkada tuloy-tuloy ang ating mga balitaan at kwentuhan ngayong gabi, pasadahan muna natin ang mga balita sa loob at labas ng ating barangay. Ito ang Balitang Lagro ngayon. Simulan muna natin, Dalisay, itong balita natin mula po sa sa Inquirer.net, no. Abay, mantakin mo, Dalisay, meron palang petition na ihiwalay yung Mindanao, no, sa Pilipinas. Kasi yun dito sa Department of Justice nitong Lunes lang ay nireject yung tawag for the secession of Mindanao at saka ang ibang parte ng ating bansa. Nakita sila DOH they're firmly against any attempts to undermine the unity and the territorial integrity of the Philippines. As enshrined in the Constitution. Ito yata yung matagal na panawagan noon, pare, na ibukod ang Mindanao, ihiwalay sa Pilipinas, at malabo naman siguro mangyari yun, ano. Kaya nagkaroon kasi ng alam mo naman siguro yung mga barangay, no, kung hindi tayo medyo updated, alam mo naman natin merong namumuong alam mo na, batuhan ng ngayon, ganito kaaga ng January, no? Between the Dutertes at saka si President Marcos, no? Kaya kasi sabi rito ng DOJ, dahil ang dating Pangulong Digong, no, nag-warn last week, baka daw Mindanao maging independent pagka hindi daw inamendahan
if moves to amend if moves to amend the nag-prosper daw yung i-amend ang Constitution, 1987 Constitution. No, kasi gusto nga raw naman ni Bongbong Marcos na i-amend ang actually economic provisions ng 1987 Constitution. Yung parte lang na yon, no? Medyo masalimuot pa to, abang-abangan natin ang mga susunod na kabanata tungkol dito. Ayan. Pero tingin ko, parang malaban naman mangyari yan. Oo, ano ba naman yan, kumakanta ka ng lupang hinirang tapos may iba pa kayong sana wag naman mangyari yun, no? Yun naman ang inaano natin. Siyempre, speaking of economy, sa mga kabarangay natin, no, sa mga mahilig, may panawagan isa sa ating mga tungkol naman sa Department of Tourism, no? Pinapalalahanan ng isang ating kongresista ng Iloilo, si First District Congresswoman Janet Garin, no? Ayon sa kanya, kailangan paigtingin ng Department of Tourism, ng ibang ahensya ng turismo. Kasi yung mga kalapit daw na bansa natin, medyo nag-step up na, no? Baka daw tayo mapag-iwanan. Alam naman natin, isa sa mga pinagkukunan natin ng ating mga sources ng budget, itong turismo. Kasi nga raw, ang kapitbahay natin, yung Thailand, Singapore, at saka Malaysia, nagkaroon pala pa rin ng ng mga agreement kasama ang China na i-waive yung visa requirement para makabisita sa bansa. So, sa parte ito sa atin, baka magisa tayo sa sariling mantika, no? Kasi alam mo naman, meron tayo kasalukuyang parte lang naman ng China, pero kung gusto lang naman i-suggest ni Representative Garin, medyo paluwangin natin, no, yung mga visa requirements, baka hindi na kailangan i-waive na lang para lang makapunta yung mga kapitbahay natin sa Pilipinas. Parang yun ang nais niya mangyari. Ayun. Yun ang ina sa mga balita niyan. Panghuli-huli mula sa, ayun naman ang balita na yun, galing sa Manila Bulletin at panghuli sa Philippine Star. Pambihira, magba-Valentine's pa naman, pero sabi ni OG Diaz, yung ikakasal daw di umano na si Bea Alonso at Dominic Roque ay mukhang naghiwalay na. Pare, balita mo dapat to, mga artista to eh. Hindi na ako update dyan eh. Nagugulat na ako, updated ka eh. Wala eh. Chismoso tayo eh. Oo, yun daw yung baka natin kasi parang hindi naman pumuputok yan, oh. Ayan. Ngayon pare, ano naman ang balita sa dyan sa barangay? Anong latest sa balita sa barangay? Ay, okay naman. Kanina, nagkaroon ng outtaking mga bagong Leo officers. Oo nga. Nagbagal lang ng mga bago. Oo. At, okay naman. Oo. At saka last week pare, sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng dental mission ba yun? Sino ba yung counselor natin nag-dental mission pare? Yes, yan po yung galing kay Joe Bisaya. Joseph, no? Si Joseph to. Joseph. Yes, so inilaan niya muna ito sa mga buntis na gusto magpalinis ng ngipin. Sa mga buntis. Announcement para sa lahat, Ayun? Siguro inuna lang nila yung mga buntis. Sa ngayon mga buntis. Hindi naman tayo nawawalan ng mga aktibidades, no? Galing sa ating mga counselor na yan mga dahil sa pakipag-ugnayan ng ating Oo, tama. At saka siya pala pare, shoutout nga pala doon sa last week yung nagkaroon na ng pagpapatupad ng request din ng ating mga kagawad, ng ating kapitan, yung pong mga clearing, no, ng iskinita. At ito po yung naitagawa last week lang. Anyway, 2 days lang po yan, po, at nagkaroon pa ng follow-up request dyan, para may pagpatuloy. Pero yung 2 days na yun, marami pong nagawa, no, natanggal yung mga fence na bakod, no, yung mga naka-obstruct na nakaano sa iskinita. So kung makikita mo, nakita na yung talagang luwag ng iskinita natin.
Ito Oo. nangyari ko sa sa may iskinita ng Bidasari, hanggang sa may Bernardo Carpio. So tuloy-tuloy na yan hanggang doon sa may papuntang Florante to Bighani. Sa doon sa may palabas ng iskinita, no, sa may ati-atihan. Oo. Going to Extension Avenue naman. So, ayun. Follow-up request na tayo para tuloy-tuloy. Oo. Dalisay, yung binabanggit mong mga yung mga paglilinis, no, yung pagpapaluwang diyan. Anong departamento natin barangayan, Dalisay? Yan po ay hawak ng sa komite ng ating mga kagawad. Planning and development ba yan? Si Planning and development? kagawad Mike Lumibaw at si Okay, kagawad okay. Vladi Torres, kagawad Enteng Elefante, and si kagawad Roel de la Cruz, no? At syempre, yan din po ipag-ugnayan din ng ating kapitan na si Leo Gara. At syempre po yung infra team na talagang nag-push ng mga request na yan, no? Na pinamumunuan din ng ating mahal na ate na si Miss Raida Tumaliwan. Ayun, Then Ate po, Rides. Eric Custales, no? Oo. Yeah. Tsaka yun. Siya nga pala, Dalisay, no? Yan, mamaya pag-uusapan natin dahil alam ko yan ang magiging topic natin once nandiyan dyan na si Kagawad Mike. Inaantabayan na ng ating May mga... dagdag ko lang, sige na, after pare. kung may cleared na natin yung mga alis, no, diyan dito sa atin, no, sa Iskinita. Naka rin po diyan yung asphalting. Then maglalagay na po tayo ng poste ng ilaw na susuplayan ng city lights. Ayun. So, para magbigay ng talagang liwanag, Yun. Okay. Salamat, Dalisay. At saka siya nga pala, bago ko makaligtaan, sisingit ko lang, pare, yung congratulations nga pala kay kaibigang Rachel Marasigan, yung ating consummationer sa Greater Lagro Basketball Association for a successful tournament. Congratulations sa Rachel. Ginanap itong finals kahapon, Tama, pare. Tama. Doon sa bagong court, at kaya nga malamang may magtatanong dyan, paano na ba, ano na ba yan? Kumbaga, under trial pa yung yung flooring ng court na yan, So, may mga comment daw na medyo malambot daw yung Nagamit na pansamantala para matest din talaga yung yung flooring, no? Actually, bagong repair yan, So, tinis uli. So, ayun. Kaya doon ginawa yung finals. Actually, one game naman. Wala pala silang wala palang stands doon, no? Yung upuan ng mga audience, no? Literal na court lang talaga, tsaka magkabilang bench. Medyo masikip siya nung natin first time ko actually nakapasok doon nung may laro na talaga. At in fairness, ang ganda tignan. Yan yung mga ating pang tinitingnan na kung ano pa yung pwedeng mga kakulangan na pwede pang gawin. Oo. Bago pero talaga masasabi ko, pare, magandang dayuhin kasi nga una-una may parking sa baba. Pangalawa, napaka-accessible kahit kung may kay PWD, meron doon na rampahan na pare mong pagdaanan, no? Tapos actually okay naman yung meron sabi nga lang yun nga lang, parang sa exhaust, parang medyo mainit na siya pagpasok mo. Parang kinakailangan nakabukas yung pinto. So, or dapat merong exhaust, Siguro nasa ilan na yan, nakailang trials na yan Siguro baka upcoming, meron ng yan. Meron ng mangyari dyan. Yun ang kulang para exhaust fan. Yun ang medyo doon. Well, sa tingin ko naman, yung contractor yan, very cooperative naman. So, kung meron tayong mga nire-request na correction or pagbabago, cooperative naman sila. Katulad yung flooring na yan. Nung una, napapansin mo kasi meron parang mga tumbok o hindi talaga yung pagkaka ng flooring niya. So, yun, inayos naman nila yun.
Pero we'd like to thank in advance, no? Una-una kay Mayor Joy Belmonte, talagang hindi tayo pinababayaan, no? At saka yung mga proyekto ng Vargas Brothers, no? Marami pa po tayo nakantabay, mga barangay, ang tabay lang po, talaga. Maraming mga Recently lang, oo. nagkaroon din tayo ng opening ba o ang tawag dito? Inauguration, yung blessing ng ano ba yun? Inauguration ng tinatawag na covered pathwalk. Covered pathwalk. Waiting sheds Waiting mga sheds na bago dito sa Centennial, no? So, para mapaganda naman yung punta ng pamilya ron, no? Kahit weekend, no? Kung gusto nyo mag-picnic, mag-get together doon, saktong-sakto, libre pa. Ayun. Kung talagang mararamdaman na yung mga development, no, na nangyayari dito sa atin. Oo. Naantay na rin natin ang inauguration ng ating swimming pool. No? Yun, magigisuki tayo dyan, mapapadala sa suki natin, no? Oo. Kung sakasakaling ayan, kung once na nagano na yan, ilalive natin yan. Balita ko ngayong taon officially yata i-open yan. Pero ang dami ilan lang ako sa mga nagtatanong din kung kailan talaga opening. Lalo at magsa-summer na, no? Gandang yan. Gandang dayuhin yan. Lalo na yung picnic grounds doon. Yun, saktong-sakto yan. Walang problema. Ayun. Siya nga pala at kung sakasakaling tulad na banggit namin, naantala kami last Monday dahil nagkaroon kami ng shortage, nagkaroon kami ng technical difficulty. Kaya hindi natuloy yung ating kwentuhan kay Kagawad Mike Lumibaw. Baka andyan na kaya si Kagawad Mike? Kung sakasakaling andyan si Kagawad Mike, balita lang from the studios, pasok natin. Set up pa rin siya. Ito na. Kagawad Mike, magandang gabi. Ayan, mga kabarangay. Oo. Ikinagagalak po namin makasama muli ang ating bagong halala Kagawad Michael Lumibaw. Kagawad, magandang gabi, Kagawad. Yes, good evening. Yes, sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat Sige po. Salamat po, salamat. Hello, Ate Raida. Good evening din. Nanonood pa si Ate Raida. Oo. Kasi kasi Kagawad Mike, tulad ng napagkwentuhan namin at nabanggit naman namin kako sa inyo, gusto namin na kamustahin yung mga bagong halal na kagawad at saka yung mga komite na kasi importante malaman din ng kabarangay kako natin. At mga kagawad, ano ba kako yung gagawin na nila? Ngayong kagawad sila. Sakto naman kako na kamakailan lang yata opisyal kayong nabigyan ng mga komite, no? At kaya nais namin simulan sa inyo dahil isa sa mga madalas matanggap naming mga hindi naman reklamo, no? Hello sir, hindi naman reklamo pero yung mga karaniwang natatanggap natin sa barangay na mga pasuyo naman ito, may ganito't ganyan, baksak pala sa planning and development na kung saan kayo naka-head ngayon. Tama po ba? Tama po ba yung term? Committee head po kayo? Ano pong designated position nyo po, Kagawad Mike? Bali naatasan po tayo sa Committee on Public Works and Infrastructure po. Yun ang official designation. Thank you for correcting me, boss. So, infrastructure. So, nakasaan po dyan, tulad nung bago po kayo na halal, kasi naikwento na rin po yan nila Ate Raida. So, sa inyo, kayo magkakasama ngayon ng infra group ng barangay? Kayo na po ba yung Yes po. Bali hindi ko po magagawa ito mag-isa kundi dahil sa kasipagan ng ating infra team na pinamumunuan po ng ating mabuting Ate Raida Tumaliwan. So, ayun, nga po. Kagawad Mike, matanong ko lang, no? Natural nabanggit mo yung komite o yung departamentong pangahawakan mo ngayon. Ano ba sakop nito para sa kalaman ng ating barangay? Yung pinakasakop. Kasi baka mamaya, hindi naman sa gusto mo silang tanggihan, no? Kasi karaniwan, may mga bato lang ng bato ng
Kagawad, baka pwede ba kami tulungan sa ganito? Alam ko naman hindi nyo tinatanggihan. Pero at least para alam lang nila na kung sino yung sakasakali pwede nilang lapitan pagdating sa ano. Sa inyo po, sir, ano po yung pinakasakop ng departamento po nila? Kinds po, base po doon sa infrastructure, sama po yung mga ating roads, ating buildings, mga canals, gutters, lahat po ng klase ng nasasakupan ng construction po. And Okay. Medyo malaki-laki pala yan. Malaki-laking trabaho pala yan. Kagawad Mike, ha? Opo. Hindi ko naman magagampanan yan, mga sir, hindi dahil po doon sa sa tulong po na malaking suporta po na binibigay ni Ate Raida po yan. Okay. So far, kumusta naman ho yung transition? Since na kayo naman po ngayon yung dyan ngayon, kumusta naman po ngayon so far ang yung trabaho pagdating ho dyan sa departamento nila? Sobrang suporta po at kasi po lahat naman po ng project na dinatnan ko is naluto na po yan nung wala pa po ako sa kagawaran ng sa Kagawad. Yan po talagang naluto na ng infra team. Kumbaga sa pagdating ko po inaalalayan din po ako ng mga infra team regarding po diyan sa pagpapatupad at ating ng ating mga tawag dito sa larangan po ng mga sa engineering. Okay. Sige po. Dalisay, may tanong ka po kay Kagawad? Nakakabigla ka naman. Nabigla ka ba? Pwede na pala. Well, siguro may tatanong ko lang, kumusta naman yung bilang pagiging committee sa infra. So, kumusta naman po yung ating mga kasama dyan? All supportive naman po. Bali naman po na lalo na align na sino-sino yung tawag dito. Na-aligned na po sino yung mga kasama sa infra team. Naayos na rin po yun. So pag sinabi nyo Kagawad ng mga buildings, pati permits, ay yun din pa ba pagdadaanan yon? Sa inyo rin po yun? Actually, ang ang mga permits po yun sa Treasury. Sa Treasury. Pero yung kumbaga, yung sa inyo, yung mga mga upcoming projects, yung mga ongoing, sa inyo muna dadaan, pa-check muna nung parang blueprint, parang ganun, kung maayos yung pagkakatira. Yes, sir. Opo. Ayun yun. Lalo na electrical, boss, yung electrical. Ayan, kasi naalala ko, isa sa pinangako ninyo at inaantabayanan din malamang natin ka barangay. Alam ko, magkakaroon kayo ng mga special classes ba yan, boss, kung sakasakali, about electrical? Inaantay lang po natin yung mabuo yung yung ating mga support doon sa sa pagkakaroon po ng technical schools. Ayun, oo. Kaya ito, sa mga kabarangay natin nanonood po ngayong gabi, tulad na bagay natin, samantalahin natin yung pagkakataon at lalo na ito'y libre. Baka na lang natin kung kailan mag-i-start kasi alam ko naman na ito yung isa sa mga battle cry ni Kagawad Mike, yung matulungan tayo kung ikaw ay isang tao na naghahanap ng hindi naman sideline, baka mamaya maging career mo to pagdating sa electrical, malamang yung paglilinis ng aircon o man, panigurado yan, abangan na lang natin mula kay Kagawad Mike kung yung official announcement. Pero yun nga, once na samantalahin natin yung pagkakataon, nakakapasayang kung hindi nyo susumagaban yung pagkakataon. Yun. Kung may mga katanungan kayo, post lang po rito. Manugod po namin babasahin para kay Kagawad Mike at masagot po niya. Kagawad, meron po kasi mga nagkakalituan lang just to set the record straight, bago ko ipasa muli kay Dalisay ang katanungan. Kaya ho namin pinalilinaw lang kasi po kasi tulad ko hindi bukod daw advantage lang ko noon dahil isa tayo sa mga volunteer sa barangay. Yung ating pong kasi lately
hindi naman po sa inaano, no, may mga post lately parang nagkakalituan lang kasi kako ang may iba kami narinig, kako pat parang iisang proyekto lang yata hinahawakan daw ng ilang mga kagawad at puro 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 cleaning at ganito at ganyan. So at least para malinawan po, ano ho bang official? Ano po? Ano ba balik ako yung official? Kasi ang dami ho may mga nagpo-post rin, halos Okay. pareho rin, no? O magkaiba lang ng kalye, pero ang purpose ng post patungkol din ata sa departamento nila. Ang akin lang naman ay magkalinawan lang. Hindi naman sa inaano. So officially yun yung departamento po yun, tama? Bali ano po, ang chairman po, ako po yung chairman. Ibang nagpo-post, kalakip naman din po sa aking members. Members po yun. Okay. At least medyo malinaw. Oo. Oo. Kasi madalas ka ako sa especially mga last 2 weeks ago, nung naging topic nga dahil alam natin may mga halos pareho kayo ng nalilinis. Hindi naman sinaano namin, no? Baka lang ako nagkakalituan. Mas maganda siguro minsan magkaroon yata ng official na na parang PR team na isa lang maglalabas ng para maayos yung maayos yung pagbibigay ng mensahe. No? Parang ganoon lang naman yung update. Bali ano naman po yun, sabi ko nga po, malaki po ang lagro. Marami pong mga kino-correct natin dito na so part naman din po sila ng ating members ng committee. So welcome naman po sila mag-post, no. Wala naman po nating sa dami po niyan hindi po kami mauubusan ng baka maumay. Ayan. Kada kagawad meron kanyang hawak na committee, no? Kayo po yung nasa infrastructure, at the same time kayo rin yung nag-check din ng mga stability ng mga under construction na ginagawa dito sa ating barangay, di po ba? Yes sir, under mga punch list, mga pinangan natin. Yes, po. Bali ang from time to time yan, sinicheck po nila yan. Kasama ang infra, no? Katulad ng building na ginagawa dito sa ating barangay hall. Kagawad, totoo ba? By April, okay na po itong building natin dyan? Actually, estimated lang po yun, April. Baka medyo pa. Magkaroon pa ng Siyempre, hindi natin saklaw ang construction nila schedule. Medyo may At sa kanila na rin nanggagaling yung mga designs, no? Yes, katulad ng mga plano na kasi yung sa ibang barangay kasi may mga contractor na kung ano yung design nila, yun na yung masusunod Ito ba? Hindi katulad din sa barangay natin, talagang meron tayong team na infra kasi yung committee natin ng mga kagawad. Kaya from time to time, na-check nila yung ginagawa ng mga stability ng kanilang mga project. Sinisiguro nila na maayos at walang palpak or kung anumang klaseng pa yan, construction. At least dito na from time to time, check nila. Yun. Actually, ang dami yung nagugulat na contractor Parang tayo lang sa barangay natin ang merong ganitong infra team at saka yung mga committee natin na talagang nakatutok, no, sa mga proyekto. At bumibilib naman din sila. Ayun. Bali, idadagdag ko lang po sa sinasabi ni Kuya Jojo. Bago po pa-implement yung mga scope of works doon sa ating mga buildings, kino-correct po ng ating infra team yung mga design, mga designated, halimbawa kung sa inaalam po ng infra team yung mga end users yung kaakibat po sa kanilang pangangailangan, katulad po ng sa espasyo ng kanilang kusina, sa mga sa banyo na kailangan
sa kanilang departamento. Kung appropriate po na dapat na kasasakupan po ng kanilang ano. Yun po, bali nasusunod po ang end user natin. Yun po yung gustong ipaliwanag ni Kuya Jojo. Bali na ko-correct po muna bago po ipa-implement yung ating. Talagang hinihimay nila kada design. At tinatanong nila kada departamento, kunyari sa agad na pinamunuan ni Ma'am Vemi Monroy. At tinatanong nila yan, ano ba bang mga pangailangan dito? Saan ba yung magandang ano nyo? So, talagang well-designed. Kagawad Mike, matanong ko lang ho, ano? Kasi maraming namang komite. Baka ako na, bukang kabisado nyo kasi yung kalakaran sa, ano ho bang kurso natapos sila, sir? Civil engineering po. Ayun, kaya naman pala. PhD po. Ayun naman pala. Ayun, sa mga nagtatanong kasi, karaniwan yan, tinatanong din ng ating mga kabarangay, siyempre, kung sino yung nalagay sa komite, yung medyo may background dun sa, ano, at sakto naman si Kagawad Mike, pasok pa na dun sa komite nga pinamumunuan niya. Ayun. Pero bukod dito ko, Kagawad Mike, bukod sa infra, meron pa bang ibang komite na assign sa inyo? Actually, sir, yung planning. Ayun, oo. Planning and development po. Magkaugnay sila nung infrastructure, ano? Apo. Ayun, oo. So, sa puntong ito, teka, may babasahin lang ho muna tayo. Importante ito, isa sa ating mga masugid na manonood to. Sige, boss, basa. Babasa, boss Jojo. Medyo palayo sa akin. Mukha ka, sir, Committee on Public Works and Infrastructure, all matters pertaining to the planning and implementing of public works and infrastructure development. Ay, sinagot na ni Sir Maintenance of public systems like, circulation network, drainage and sewerage and public buildings or structures, monuments, ayan, shrines and related edifices. Ayun. To put it in detail. Salamat, Sir. So, yun ang matinding hawak ni yan ang matinding hawak ni Boss Mike ngayon, no? Malupit. Thank you, Sir. So, bilang na-apply nyo ngayon itong ninyo, dahil nga, kung halimbawa, sir, matanong ko lang, total, sabi nyo kasi, bago tuluyang itayo, at alam mo na, itanong ko na before talking na Ma'am Raida, sa inyo, kinakailangan nyo muna makita kung tama rin yung blueprint ng at sasabihin nyo kung may mga dapat i-adjust. Ganun po ba yun, Kagawad Mike? Yes po. Tama po yan. That's correct po. Okay. Inilalatag na sa meta yan at doon nagaganap yung mga suhestyon ng infra at ng ating mga komite. Oo. Kasi sa totoo lang, Kagawad Mike, Dalisay, sa pagkakaintindi kasi noon, kapag mayroong isang proyekto na itatayo sa ating barangay, wala naman tayo kasi ganito noon sa pagkakalam ko. Ewan ko lang kung mali ako kasi alam ko, siyempre, pondo na ng local government yan. Tapos sa pagkakaintindi ko rin, may mga arkitekto na rin na inaprubahan din ng lokal na ating gobyerno. So kung ano man yan, kumbaga literal, parang binigay na lang natin sa kanila yung lupa. Tapos sila na lang magtatayo para i-award sa atin. Pero sa puntong ito, oo nga naman, kung i-award nyo rin lang naman, mas maganda ka ako, ayusin nyo na rin, di ba? Tama ba, Sir Kagawad Mike? Oo. Opo, bali po, sa pagkakaalam ko po, ang infra team po is binuo po ng ating butihing kapitan, Steve Leo. Ito po ay kasi nakita niya po na ang malaki ang maitutulong ng infra team sa mga proyektong mga nagagawa sa atin dito sa barangay. Kagawad Mike, ma-chismis nila sa amin. Mayroon ba kayong rough estimate ilan po mga upcoming projects pa na mukhang ma-aprobahan para sa ating barangay? Rough estimate lang, ballpark assumption. Actually, base po dyan, hindi po namin mali, ang bagay, nakapila po yan, hindi po namin pwedeng sabihin. Okay. Pero marami, as in marami. Marami po yan.
po yan. Ayan, mga kabarangay, marami pala. Kumbaga, Actually, ito na oo. Kapag halimbawa halimbawa na NTP, notice to proceed, saka lang po natin ayaw po kasi gaya ng sinabi ko po, hindi po kailangan ang gusto po ng ating kapitan Leo Gara is hindi po ipagmalaki yung mga ganito. Ang sa kanya po lang ba kung ano po yung mga main NTP, yun na lang po yung ating okay, yung mga sigurado matutuloy na, yun doon mo pala makikita. Kagawad, may balita ba tayo kung kailan matatapos yung ating building sa barangay? More roughly estimated po dyan. Sabi nga ng is April. Pero due to schedule of work adjustment po is magkakaroon po ng mga adjustment April, May, ganun po o June. Opo. Ayun. Kasi hindi pa ho siya totally furnished. Sa bagay. At saka agawad, may katanungan lang. Okay pa rin daw ba lapitan kayo sa ibang bagay? Dahil kasi nalaman nila na hawak nyo na infrastructure. Yung ibang mga bagay, alam mo naman ibang kabarangay natin, mga kaibigan natin. Okay lang ba lapitan kayo sa mga ibang bagay pagdating sa mga mga pagtutulog sa inyo? Okay lang daw po ba? Always na naman po Ang sa akin wala pong nagbago. Gaya rin po, continuous pa rin po yung ating aircon maintenance. Ayun, yun, mga barangay, Saka idagdag ko lang, napansin ko ang ating mga kagawad ay mga flexible naman yan. May mga extra mile sila na kahit saan, all around yan. Pagkaroon man sila ng mga kanya-kanyang committee nila na hawak, pwede rin naman sila sa mga ibang bagay. Pwede rin lapitan. Tatukin nyo lang sa kanilang mga bahay. At saka siguro naman kung hindi nila i-endorse din nila sa kapwa agawad nila. Halimbawa, kung PWD concerns o tungkol sa mga kababaihan, ayun, di ba? Okay sa environment, yun sa tingin ko naman i-endorse naman din yan ng mga agawad. Tama ba, agawad Mike? Opo. Ayun. Opo. Oo. Ayun, yun. Baka may mga katanungan kayo habang kausap pa natin si Agawad Mike. Agawad Mike, bukod rito, any po ba mga special projects po on your end naman as bilang agawad, parang advocacy, meron ba tayong kasalukuyang inaano ngayon, advocacy sa opisina nila as kagawad? Bali tulad po nung yung resolution regarding po sa ma-acknowledge po yung ating street names ng alis. Kasi po yung ating yung hindi po na bukod sa sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Lagro. Ito pong ali na magmula Bidas Hari. Bernardo, Florante at Bighani. Ito po ay may pangalan. Yung Eskinita, may pangalan yun? May pangalan po yan. Bali, okay. ang Ali Street po niyan is Between. Between. Oo. Tapos Between yung Ati-Atihan, Ascension, tsaka yung Haring Constantino is Araquijo. Araquijo po yan. Ngayon, bali 7 alis po yan kasama yun sa may pamunuan. Yun po, yung gusto natin lagyan ng street name. Alice name. Alice name. Alice name. Okay. Para nga naman medyo may distinction. Okay. May ilaw ho ba yung mga eskinita na yan? Actually, napag-anuhan po namin sa meetingan namin sa infra. Po yun magkakaroon po yung ilaw yan. Bali pag ang simula po muna namin is yung demolition, clearing the area. Tapos after nun, ilalagay na po yung asphalting, yung lightning po. Meron din pong CCTV yan. Okay. Alam naman natin yung mga nabanggit nyo ilan lang yan
Sa mga, so bawal na rin paradahan yan, ano? Opo, Kasi iba ginagawa paradahan eh. ginagawang paradahan po yan, parking, which is dapat, hindi Pero na po. kagawad, opo, bali yung magiging ilaw natin dyan sa mga alis na yan, susuplayan na ng city lights, di po ba? Yan, opo. So yun yung mga LED lights na yan, talagang from city lights na magsusupply dyan. Ayun. Kaya yung alin na yun na pangalan Between, hindi na Between walang ningning. Between may ningning na. Magkakaroon na. Yan. Oh. Ayun. Kagawad, hingi lang kami ng inyong saloobin, ano? Kasi ito naman out of dun sa topic na pinag-uusapan natin kasi meron tayong isang kabarangay na dumulog, actually sumulat sa atin, ukol dun sa kung meron daw kako tayo bang ordinansa ukol sa mga maiingay na muffler, no? Hihingi ko na opinion nyo, kagawad, ukol puro, no? Tungkol ho dun sa medyo magandang topic siya actually. Kudos kay Bin Chavez, no? Dating BPLK rin yan eh. Yung ano ho dyan, ano ho ang inyong saloobin ukol dun sa direct sa ordinansa na yan? Actually po sir, meron po tayong barangay ordinance po. Ang ano naman po hindi naman po sila tinitikitan. Bukod sila po ay sinisita, nang sa ganun po hindi na po sila makapasok dito sa atin. Granting na hindi sila taga-Negro. Oo, wala pong panghuhuling nangyayari. Kumbaga, tinutupad lang po ng ating mga BPS ang kanilang tungkulin. Regarding po dyan sa At meron po talaga tayong ordinansa dyan dito sa ating barangay. Ngayon, sa mga pasintabi na po, kasi po, marami naman po kasing kung ikukumpara niya po, mas marami po ang nagrereklamo dati at napeperwisyo ng masakit sa tenga ng ating yung yung sa tambucho na yan. Bali kung iilan-ilan lang naman po yung sabihin na nating nagbabash ng ang tinutupad po natin para sa nakakarami. Yes. Kasi dati So actually, ganyan yun. Hango din yan sa reklamo ng nakararami. Para sa sa nakararami po yung sa atin. Yun po, bali gaya po ng sabi ko, hindi naman po sila hinuhuli o hindi po sila tinitikitan. Bukod sinisita lang po nang hindi na po sila makapasok dito sa atin. Pinapaalalahanan, siguro yun yung medyo lalo na sa mga na bawal ang maingay na tambutso. So sinasabihan lang naman sila at malinaw din na wala pong tinitikitan. So ipinatutupad lang yung request ng ating mga kabarangay na nakararami sa mga maiingay na muffler. So tayo po ay tumatalima lang. Yun lang po. Actually yung mga naka-open pipes na malalakas ang tambucho, may ingay. At kung hindi naman taga rito, pinababalik po talaga yan. No. Ngayon yung mga taga rito po, yun po yung mga pinagsasabihan na lang. Yan po is nasa sa under po ni Bloody. Nasa under po ng committee na pinamumunuan po ni Kagawad Bloody Torres. Ayun, Kagawad Bloody. Oo. Napaniwanan nga kanina, nakatsikahan natin si Kagawad Bloody kanina sa barangay ukol dyan. Siguro kung ni EXO, ni Vince Tesoro, sa mga kabarangay natin, kung medyo merong wag palitan na lang natin, pinapaalalahanan lang naman po kayo. Kasi nga naman, naintindihan naman daw po ako ng barangay kung halimbawa yung nabili nila ay 400cc kunwari. Tapos yun ay stock na muffler. Pakiusap lang naman, 'di ba? Kung dadaan ka ng 10 oras ng gabi sa mga kabarangay mo, siguro hinaan mo na hindi mo siya pagalan, Ang hirap may iba nga nagsusasuggest kung para makapag-comply man lang, kung may budget kayo, baka pwede nyo namang i-silent
daw yung ano, pwede naman daw yun. Yun ang ano. Kasi ilagay na lang siguro natin yung sitwasyon dun sa mga bakit nagkaroon ng ordinansa in the first place. May clamor po kasi mga kabarangay natin, karamihan, lalo na yung mga dumadaan sa mga nadadaanan ng mga sasakyan na ganun kalalakas yung muffler. Nagsimula yata yan, hindi na sa motor eh. May mga kotse rin na nakaset up before eh. Kaya, ayan, open pipe rin. Although maganda naman pakinggan sa tenga, sa mga, ano, lalo na siyempre, mga, isipin mo naman, lolo't lola mo, nanay mo, tulog na, tapos biglang bubulusok na ganun. Hindi ba't ka ako nakakaano rin? Kaya nagkaroon ng ordinansa po mga barangay. Meron po yan. Hintayin lang natin maglabas official yung barangay. Meron po yan. Sa alam ko, meron naman po yan. Tsaka alam ko na i-post na dati yan eh. Naging issue kasi dati yan noon. Ayun. Bali And, nalagay doon sa ano, doon sa ating ano, tawag ito, signage sa meron ba? Okay. nakasaad po yung ano, yung ordinance number dun po ron. Ayun. So may mga katanungan doon. Kasi may mga umihirit pa kasi kagawad tungkol doon sa mga baka kinakailangan ka ako ng ano, ng aparato para masukat daw yung decibels. Kung pasok daw nagko-comply. Hindi na ho ito sa ano eh. At hindi naman una-una naninigit ka ako daw ang bipeso ayon kay Kagawad Vladi. Nagpapaalala lang. Kasi nga naman, di ba, baka i-silent mode yun lang yung ano, kung kaya nyo o i-modify nyo na magitahimik yung tambutso. Kung ayaw nyo naman, di ba, dahan-dahanan lang, no, para ganun. Yes po. Kung gusto niyo basahin ko po yung ano, yung ating ordinance na ano. Ayun, meron na pala si Kagawad Mike. Sige po. Para marinig ng ating libu-libong viewers. Opo, Special Review Committee on Barangay Ordinances Certification. This is to certify that ordinance number 001 S-2015, Barangay Greater Lagro, District 5, Quezon City, entitled An Ordinance Prohibiting the Alteration, Modification of a Motorcycle Original Exhaust System by means of installing a modified muffler aftermarket exhaust pipe, power paper drag pipe, and other exhaust system sound in trading device resulting to nuisance and disturbance of public peace and order, and providing penalties for violation thereof, was reviewed by this committee during its regular meeting on February 5, 2015, and found to have been enacted within the scope of its prescribed ordinance. Hence, the same was passed in review, and subject to provision on Section 57 and 458 of Republic Act Number 7160 to Local Government Code of 1991. Ayun. Pero kako Kagawad, sa nabanggit mo kasi, usapan dyan, modification, aftermarket. Ang nabasa ko yata kako dyan, yung tungkol sa big bike, naka-stock muffler. So originally, kung sa pagkakaintindi ko dun sa ano sa post na yon, paano kung naka-stock naman? Hindi mo naman po pwedeng, sinasabi nyo, kung nag-modify, masisita nyo. Pero yung pakiusap yata, hindi naman din ata na baka ako pwedeng i-revise siguro yung ordinansa kung pwede. Halimbawa, maingay sa originally talaga yung stock siya. Pero talagang maingay talaga yung tambutso. Nagkaano po yun, nagbabari po yun sa noise pollution. Yun naman po. Ay, dito naman po tayo sa subdivision. Sabi natin po. Siyempre, hindi naman po ito expressway. Doon na lang sila sa expressway. Ayun. Yun naman po. Naman yan. Kahit naman naka-big bike ka na talagang, hindi mo naman kailangan bumirit dito dahil pag nasa loob ka na, di ba? Hindi mo na kailangan ibirit yan para marinig yung tunog ng big bike mo. Ayun. Yun naman pala. Ayun yun. So,
It's still open for ano kung may mga kaibigan kasi tayo nang alam ko na ganyan eh. Pero to be honest, hindi ko Oo. naman sila naririnig na maingay talaga. Oo. Pero baka kako lang it just so happen may isang insidente na yun nga. Nonetheless, salamat po sa magandang pagpapaliwanag nyo, Kagawad Mike, no? At Actually, Sir Eds, ano po oo. yan eh. Kapag ka, halimbawa, ano ko pa, big bike holder ka po, no? Meron po silang mga seminars on how to mas alam po nila ang mga patakaran na pagka pumapasok po sila ng subdivision, alam po nila. Depende po kasi sa mga yan eh. May mga po tayo, sabi nga nila ano tawag ito? Yung nagmumotor lang na hindi niya alam ang road safety, hindi niya alam Okay. Kaya dapat Ayun, sige. Kailangan talaga yung mga responsible. kung halimbawa regular po siyang naka big bike, alam po niya mga rules, safety rules po niyan, aral po yung mga yan. At alam ko bilang siyempre mga riders din po tayo. Alam po natin yung mga ating pananagutan sa ating sa ating Ayun. kalikasan. Ayun. Oo nga pala, more than anything, yung noise pollution nga pala. Kung gusto niyo naman talagang tahimik, pwede naman kayong dumaan dito na naka-helmet lang. Buisit ka. Kaya lang, baka matikita ka naman ng driving without vehicle. Salamat po, Kagawad Mike. Bago namin kayo pakawalan, baka may nice kayong sabihin para sa ating mga kabarangay, Kagawad Mike. Muli po, sa lahat Bilis po lang ng ka, ating kababayan at dito sa ating Barangay Greater Lagro, maasahan nyo po na buong lingkod ang serbisyo para sa ating buong barangay. Yun. Nicely said, mga kabarangay. Kagawad Michael Lumibo po. Kagawad, maraming salamat at magandang gabi po. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you, Kagawad Mike. Salamat. Thank you. Ayun, Gadisay. So, yun, no? Pero open po for discussion tayo, ha? Baka ako meron kayong mga nais na itanong ukol dun sa kasi maganda rin kasing naibato rin yan para at least maliwanagan din ukol dun sa, yung ingay nga eh. Kasi hindi naman natin maano yan. Sa totoo lang, hindi naman natin mapipigilan yan. Opo. Kaya nga ang nangyayari lang sinasabihan lang naman sila na bawal ang maingay. Bawal maingay na muffler. So kung taga rito naman sa atin yan, pagsasabihan naman, pero mga tiga-labas lang nakikitaan lang, maingay ang muffler, talagang pinababalik yun. Pinaiikot nila pabalik. Medyo it is our barangay that's working for its constituents. Kaya kung pasensya na po, kung medyo mahigpit yung ating BPSO, dala ng ito rin yung kailangan. Mas marami kasi ang nagrereklamo, ang nagko-complain na diyan sa maingay na muffler na yan. Kung paano naman, basta tama ka doon, basta ako talaga makiusap lang na hinaan o kaya wag syadong humarurot, diba? Kasi doon lalakas yung ingay ng muffler. Magaling sila mag-modify ng motor. Lagyan na rin ng volume. Alam mo yung volume at nasa subdivision na ako. Volume. May speaker volume yung muffler Pagka pamunta na, hinaan mo hindi naririnig Tapos saka mo na palalakasan Pag nakapasok ka na. Buisit din Ayun. At dahil dyan, mga kabarangay, ito ang ating tanong ng tambay ngayong gabi and get a chance to win Bossing's Kambal Pandesal. Bossing's Kambal Pizza pala. Pizza ba ito? Sorry. Bossing's Kambal Pizza mula kay kaibigan Darwin Aguilar. Kambal Pizza. Located sa One Esperanza. Doon sa may hilltop po yan, tapat ng Our Lady Fatima University. Sa loob yan, nasa food park yun yung Bossing's Kambal Pizza. Buy one take one yan, buy one take one. Lalo na yung special pizza nila, yung may ice cream ba sa babaw yun?
Meron ba? Hindi, the best Uy, yun. ka. Kay Boss Darwin, Oo. idol. Napakasarap na ng Oo. mga kanyang pizza. Oo. Ano, dosen Ay, pizza, no? Oo, nako, sorry Ate Lab, may tanong pala si Lab kanina na lampad na ano natin, ngayon ko na nabasa to. Sa kumunting pinamumunuan daw ni Kagawad Mike, ano daw yung mga naiambag mo na sa ikaulad ng ating barangay? Bakit daw ito ang napili mo? Hindi yata si Kagawad Mike ang napili, siya ina-assign dito, no? Parang pinapipili ba sila? Parang Hindi ko natanong yun, ah. Good question, may Ate Lab, ah. talaga? Oo. Parang may talaga yan. Hindi, ano yung tinatanong niya, no? Ano daw yung kung naiambag o naitulong, no? Siguro ngayon pala niya hinahawakan to, so doon natin malalaman ano yung mga maiaambag ni Kagawad Mike. Pero tungkol sa question kung ito ba yung napili o inassign sa kanya, di ko na tanong kay Kagawad Mike eh. Tingin ko na-assign eh. O, Hindi niya pinili. Na-assign lang din sa kanila yata yan. Kung sa naiambag siguro, marami na rin naiambag si Kagawad Mike regarding po sa kanya mga kaalaman na naibibigay, no? Regarding sa when it comes to infrastructure, nakakapag-share din naman siya ng kanyang mga knowledge. Ay! At the same time, tama. di ba? So, Siya nga pala, so far, it's good naman, no? Oo. Lab, naalala ko tuloy si Councilor Shai Liban, meron yatang sa February 11, kasalang bayan, no? Tama po ba? Lapitan na po si Miss Lab, ating barangay coordinator, no? Sa ating barangay, kung nais sila magpakasal ng libre. Ayan. Mula yan kay Councilor Shai Liban, no? February 11, February 14. Ha? February 14, ano ba yun? Ash Wednesday yun eh, no? Ash Wednesday, February 14. Tapos February 10, ayon kay Pipes Nable, Chinese New Year. February 10. Ayun muna, doon tayo sa Chinese New Year. Oo. Pero doon sa mga, kung gusto niyo makatipid sa kasal, mga kabarangay, meron po tayo, lapitan na si Ma'am Love Giab. Miss Love, no? Love, 14, no? Sakto, February. Ayan, lapitan niyo na po para for more information, para makakuha rin kayo ng form na fill up ninyo para makasali kayo sa listahan ng mga libreng kasal. Ayan, Councilor Shai Liban. Tama po ba? Libreng kasal po yan, February 4. SM Novaliches, thank you for yan. 1 p.m. Tama ba? 1 p.m. Ayan ito, nag-post sa si Ma'am Lab. 1 p.m. February 11, SM Novaliches. Pero wag ko kayo pumunta muna doon. Hingi muna kayo ng form kay Ma'am Lab. Punta muna kayo sa barangay natin para mabigyan kayo ng form tungkol po dyan sa pagpapakasal. Yan. Kung matagal na kayo nagsasama at nagagastos na kayo, ito libre na lang. Pagkain na lang aabalahin nyo. Yan na lang. Pati ba yung reception doon, libre na rin, ano? Ma'am Lab, libre ba? May libre pa ka. Siguro naman may libre pa kain naman siguro doon, no? Ilan ba yan? Joke lang yun. Pero hindi, malaking bagay na yan. Oo. Diba? Ang importante, nagkaroon ng pagiging sagrado, yung pagsasama. At saka isa pa, tama. Sagrado, no? Mayroong deeper meaning yung relasyon ninyo. Hindi lang yung nagsama kayo sa isang bahay, no? Meron na kayong yung pananagutan. Afternoon, di ba? Meron ba yung yan, Ma'am Lab? Ring bearer din, mga ganon. Dami dyan. Kanya-kanya yatang bit-bit ng ring bearer yun eh. Kanya-kanya bit-bit ng ring. Wala yata. Wala yata. Kaya Tapos naka-bihis ka rin bang dyan? Oo naman, pare. Alam ka naman pumunta ka lang dyan na tamang parang gimmick. Libre daw marriage certificate, sabi nila. Yun yung libre. Okay na rin. At least official, no? May pagmamalaki yung pinakasalan ako ng asawa ko. Yun ang mga importante. Ayun. So mga kabarangay, kasalang bayang ganyan, matanong ko lang, Miss Love. Ano po ba ito? Meron po bang limit kung ilang couples ito? Teka, pare. Linawin mo yung sinasabi mo, pare. Linawin mo yung sinasabi mo. Ilang couple ang ikakasal sa'yo? O ilang couples ang pupunta ron?
Ilang pairs. Ayun. Sinabi mo na ako. Mamaya, akala nila, ilang beses ka magpapakasal doon sa, ano eh. Ayun. Ang Oo ilang nga, pairs ano ba kasi, ito? Meron ba siyang limit? pero malaking lugar yung Ay. SM na Baliches, ha? Malaking lugar yun. Malaki talaga yung SM. Oo, pero Saan yung, ba doon? oo nga, ilan doon. Mismo sa ground nila, malamang yun eh. Oh, yun, Ma'am Love. Oh, baka ka ako may kota yan, ha? Pero yun nga, samantalahin nyo habang mga kabarangay, sa mga hindi pa nagkakasal. February 11, SM Novaliches. Pero bago yan, punta kayo kay Miss Love sa ating barangay. Barangay coordinator po for Councilor Shai Libat. Ayan. Ha? At syempre, tulad ng ating pinangako, get a chance to win Bossing's Kambal Pizza, courtesy of Kuya Darwin Aguilar. At ating katanungan, tanong ng tambay ngayong gabi, tama ba ang ginagawang pagpapaalala ng BPSO sa mga nakamotor na malakas ang muffler yan, na pumapasok sa ating barangay at bakit? Yan, huwag kalimutan nilagay ng hashtag Balitang Lagro o kaya Balitang Lagro Live to qualify. So, sasagot lang po tayo dyan. Mamimili po ang inyong mga host kung sino po yung napipili na we're get a chance to win pizza. Isa lang po ang mapipiling winner para po dito. At muli, maraming salamat kay Kuya Darwin. Para sa akin, tama lang yon na pagpatupad yung mga pagbawal na Yun lang naman, sinasabihan lang naman sila. Oo. At very clear naman na walang tinitigitan dyan. Pinagsasabihan lang na bawal lang. Pero maganda rin marinig, no? Yung sa lobby ng iba na, teka, sita technically, ganito talaga yung motor ko. No? Parang, paano ko, wala akong budget. Sabi nyo kasi, modification, bawal. Parang ganun. Diba? Parang may, alamin din natin, ano yung sa lobby nila, no? So, wag lang kalimutan maglagay ng hashtag, Balitang Lagro, kaya Balitang Lagro Live. Get a chance to win Bossing's Kambal Pizza. Mula kay Kuya Darwin Aguilar, meron silang Facebook page, no? Bossing's Kambal Pizza Hilltop. Yan. Tapat lang po yan sa Bawan Esperanza, yung food park po ron. Doon po yung pwesto nila. At saka bukod po sa pizza, marami pa silang mga potahe ron. Student meals din, nakalaan din doon. Congratulations kay Kuya Darwin, no? At saka sa ating mga kailang kaibigan na may mga negosyo ron, no? Our Blends, Our Blends ni Kuya Rainier, ando doon din, ang ganda ng pwesto, no? At saka, alam ko, meron din doon yung, basta, marami pa. Baka mahirap na magbanggit, baka hindi na mag-sponsor. Ayan. So, sagot-sagot lang ako mga barangay. We got until, siguro, i-extend natin hanggang 10:30 yung inyong mga kasagutan. At from there, pili po kami ng ating magiging winner. For pick-up po pala to, ha? Baka wala ho silang delivery. Daanan niyo po doon. Ayan. Magkano na ng pizza ngayon? Dalisay, di ba? Okay na rin yun. Ayan. Galing nyo lang. Oo. At saka lang po yung promo nila doon ongoing, no? Sa mga nagnanais. Pero sila for 300 plus yata, buy one, take one. Yung Bossing's Kambal Pizza. Ayun. At isa na naman pong Lunes ang natapos ngayong gabi. Maraming salamat po sa ating special guest kay Kagawad Mike Lumibaw. Abangan nyo kami next Monday at humihingi ng dispensa si Kapepe Dalisay at hindi siya baka na-traffic ito. Baka na-traffic ngayong gabi. Oo. Ito muna, bago tayo tuloy magpaalam. Nababasa mo ba yan, Dalisay? Basahin mo. Mula kay Suke, kay Rosalina David, hashtag Balitang Lagro Live. Tama lang dahil nasa private subdivision tayo at dapat lang natin para patupad dahil kung marami na ang napeperwish, especially sa mga senior o nga naman mga bata, no, na nakatira, di ba, kung magaganda na motor, dapat ayusin yung tambutso, respect lang doon sa mga lalo sa mga sasakyan at ang motor ay ayun, nakikidaan lang yun. Ang ibig sabihin,
Okay lang sa kanya yung pagsisita ng BPS. Hindi, sorry, wrong word. Pagpapaalala ng BPSO. Kasi sita parang with authority. Yung BPSO parang nakikiusap lang. Kudos din pala kay XO, Vince Chavez Vince Chavez. Vince Tesoro. Ano ba yan? Halo-halo ko na. Vince Chavez at Tesoro pala sa pag-implement nito. Mga barangay, no, ano lang to tayo, hingin tayo pasensya, no, intindihin din natin yung nag-implement lang naman po ng ordinansa yung ating mga BPSO, no, dahil din sa karamihan ng mga ating kabarangay na humingi na mapatupad to. So, salamat sa mga nakakaunawa, no. Kung pinapaalala ba kayo, hindi ba kayo tinitikitan, no? Salamat sa nakikisama rin at ginagawa to habang dumadaan sa mga kalye na tulad ng Flores de Mayo, Ascension, di ba? Yung mga ganun. Para wala na gano'n nagre-reklamo ukol dito. Salamat din sa mga nagpapatupad. Yan. Ayun. So, yan. Isa na naman nga hong Lunes ng gabi. Dalisa, meron ka ba nais batiin? Bago tayo tuloy magpaalam. Yes, thank you po sa mga comments nyo at sa viewers. At syempre po kay Kagawad Mike Lumibaw. Maraming salamat po sa oras ninyo. At shoutout po kay Boss XO, Vince Tesoro. Ayun, at kay Dep Harold Salvatierra. At syempre po, buong organisasyon ng BPSO. Ayun, Boss Harold, Boss Vince, maraming salamat as always. Kinanap, yan. Kina Ricky, hello po, yan. At Kina shoutout Alfred. sa Minions. Ayun. Yan po pinamumunuan ni Jojo Gueco. AAO. Congratulations, Papa Jojo Gueco. Ayan, salamat sa paggabay mo, lalo sa street core. Ayan, kina Ma'am Lily. Ayan, Papa. Ayan, kay Miss Elmi Matias. Ayan, kay Shinichi. Ayan. Baka nakakalimutan ako sa mga minions. Meron pa ba? Of course, kay Mayora, kay Tita Bones, magandang gabi, Madam. Ayan, happy birthday pala kayo sa anak ni Mayora. Oo. Ha? Sa anak ni Mayora. Si Architect ba yun? Si CJ. Happy birthday, CJ. Happy birthday, CJ. Sino ba may birthday? Ngayon. Happy birthday si Tonyo. Birthday ni Tonyo, happy birthday. Yan. Yun, Tonyo, happy birthday. Ayan, at saka shoutout sa DLBA, DBA. Si Kagawad BM Abalos, birthday din po niya ngayon. Ay, oo nga, nagpapansit. Kahapon, pero kanina nagpapansit, ano? Ay, napakasarap ng pansit. Ay, sayang, di ko malasahan. Pagpunta sa session room, sarap ng pansit doon. Lumipat ako ng PWD, ang sarap din ng pansit doon. Siya din nagpakain? Ang sarap pa rin ng pansit. Aba, talaga naman nakakitrig yung papansit ni Ma'am Ben. Taray. Yung pansit pa ganun kasarap. Ayun, oo. Ayan, at saka of course sa ating mga SK Chairman Nicole Chango, at saka sa mga kagawan, SK kagawan. Ito, yan, mga kabarangay, next Monday po muli tayo. Abangan natin sino ating... Sino ba natin si Mang Nick Mungkal, nag-birthday din siya itong nakaraang Friday. Happy birthday, Sir Nick. Uy, ilan taon na ba si Sir Nick Mungkal? Ito po, yung kanyang pasipag din na apo, si SK Chairman Nicole Mungkal. Chanko. Ayun. Chanko. Ayun. Happy birthday, Mang Nick. At yun, isa na naman po Lunes ang dumaan para ho sa atin sa Balitang Lagro Live. Abangan nyo kami next Monday. Tatabayanan by Friday. Sino po ating mga special guest? Usapan pa rin po ng mga bagong komite na hawak natin ng ating mga, ang tawag mo nila ating mga bagong kagawan, no? Ayan. And on behalf of Boy B and Kapepe, ito po si Koy Sedge at saka po si Dalisay. Magandang gabi, mga kabarangay. Alright, thank you.